Kayo ang gigisahin dahil kayo ang totoong guest ng episode na ito. Ayan, good afternoon sa ating mga viewers. At sino ang mas mabilis o madali magtampo? Galingan mo yung sagot. Ikaw O ang... kasi pag hindi mo ako nalambing, galit na siya ulit. Hindi mo pa na-mention na niregaluhan kita ng motor. Mas Ako mahal naman. yun. Bakla. Nagte-thank you ako kay Lord kasi sabi ko, Lord, thank you ha. May pinadala ka. Dahil sa kanya, nararamdaman ko yung love mo sa akin. Walang arte. Walang preno. Usapang totohanan to. Kasama ang Beast Mode Duo. Abby Maranyo at Camille Cal. Powered by Sports Plus. Easy lang. Hi! Kamusta? Hello po. Kamusta Good ka naman? afternoon. Buti naman po at naimbitahan niyo ako dito. Siyempre, Madam Kay, tingnan mo yung O format. yung last natin na na chikahan online lang, di ba? Pwede ba yun? Kumu, sa Kumu. Oo. Pandemic days, chika-chika tayo sa Kumu. Correct. Totoo. Most of the interviews, Tapos sunod na ikaw yung pagkikita host. natin, birthday mo na. Ayo, last year. Yeah. Last year, di ba? Kasi last this year, wala kasi yung budget eh. Naubos nung last year. Oo nga pala, nag-birthday nga pala ako ate. Oo. Kaya kayod ka ngayon. Nandun sila nung birthday ko tapos ang masaya kumanta pa siya. Anong Oo, ginawa mo diba? nung birthday mo ngayon? Bumili ako ng condo. Oh, Okay. Kaya man pala walang invitation Tapos na. binenta ko din. Ay, Hindi, bumili ako perfect ng lang. condo kaya hindi na ako nag-celebrate. Yung last year ko, yun yung first ever din na celebration ko. So parang nung na-experience ko baka okay na. Okay. Eh, ang gastos eh, di ba? Oo. Pero masaya. Nandun sila Mika. So, Yes. masaya ng mga ganap. Star-studded yung birthday mo. Oo nga, Oo. ikaw mag-birthday to. Eh, kasi minsan lang naman, mali ko ba kung last na yun? Eh, dininimbita ko na lahat. Awa ng Diyos, meron pa ako uling birthday. Ang saya. Sana next year ulit. next year. At ang nakakatawa, lahat nakaputi. Oo. Alam niyo ba, nakakatawa kung makikita niyo yung picture. Maling-mali yung desisyon na yun. Minsan na nga lang ako mag-celebrate. Tapos sabi ko, hoy, all white kayo. Dahil birthday ko, bida-bida ko. Ako yung ng ibang kulay. Pero nung tignan ko sa picture, pala tayong sumasamba sa kulto, no? Tapos lahat ng picture, ang lakas ng flash, all white. Tapos kumakanta yung mga sino, nakaganon lahat yung mga tao. Ano yung sinasamba nila? Seryoso? Tawang-tawa talaga ako nung pinapanood ko na yung mga video picture. Bakit amats mo puti? Hindi kasi parang 'di ba may mga theme 'di ba pag birthday tapos sabi ko ay birthday ko naman sana bida ako nag-gray ako 'di ba pero ang pangit pala sa picture ate kasi Pang ikaw yung namin, yung leader parang ako namin. yung santo dun sa gitna tapos lahat kayo naka-white tapos meron pa mga picture mo kumakanta siya nakaganon yung mga samba levels ganun pero at least masaya naman yung pangyayari. Sumasampa. Meron tayong pakulo for you. So dahil Pikachu. special ka today na guest Yes. namin, meron tayong makukuha mensahe galing kay Kuya. Big Kay brother. Tita. Ay, Kay Kuya at saka kay Tita. Kaya nga yan, naiintriga ka ba? Ay ako ready ako ewan ko Deserve. lang kung ready kayo. Sasagot na. Parang kami pa yung Sasagot mo. mawiwindang, no? Sa araw na to, ang totoo niyan, kayo ang gigisahin dahil kayo ang totoong guest ng episode na ito. Si Jorik ang host? Ayan, good afternoon sa ating mga viewers at listeners. And welcome to Beast Mode with Chakal. But now with Jory. Hello, Chang Abby. Kamusta kayong dalawa? What? Siyempre. Kaya pala. Kaya pala! Yeah, crazy. Oo, kasi actually wala nang mag-guess. So baka yun na lang. Kami na yung guest. Hindi, tsaka nag-iisip pa kami kung paano ka namin mamaya. Kasi wala kayong Wala kami alam sa'yo. Hindi, actually, wala lang na-ready yung team. Kaya, biglaan na alam ko talaga, guess ako eh. Actually, biglaan lang dito. Kahit ako nagulat. Kanina lang sinabi pagpasok ko. Lahat tayo. Lahat tayo nagulat. Sabi ko pa sa kanila, what if siya na lang mag-host? Kasi parang mas host ka pa kaysa sa amin Hindi. eh. Actually, ano naman to, magtatanungan tayo. Yes, Kasi syempre tama. yung last na usapan nga natin, online. Saka yung last na nakachikan ko sa Kumu, hindi pa kayo magjowa nun eh. Actually, Hindi pa kayo magjowa yung nun? sa Kumu, Hindi hindi pa. Ano pa lang, abang-abang Lambutan. lang tayo. Pinaglilan tayo sa gelatin ng mga panahon yun. So ngayon, Gelatin. so pang ilang episode yun na to? Pang Pang-anim. 6. Dahil usually kayo naman ang host, kamusta ang buhay nyo namang dalawa? Ikaw muna, Cha. Although lagi ko kayo napapanood sa online. Nakakaloka to eh. Kaya nga eh. Naging host. Ang Bigla siya pala sabi yung ko, host. dapat kayo yung guest sa show namin. Kasi yung mga ginigest namin yung mga raketero. Eh kayo, di ba, pro players. Tapos nagla-livestream pa kayo ng Yes. din yung mga perfume. Sabi ko dun mag-guest. May bago pala kaming business ngayon. Oh, di ba, Massage. Magpamassage di ba, ka. na-promote mo pa?
Talagang sa kanila to. Mag-book ka, ako na bahala sa'yo. Dapat tayo ang mag-guess sa kanya. Oo, May pero dahil dito nagagawin. dito nagagawin. Yung content mo Ayan. dapat doon. Siyempre, okay. umpisahan natin to sa, kamusta muna kayong dalawa? Alam ko marami kayong ginagawa sa buhay bukod sa naglalaro kayo professionally. Yes. Live streamer na din kayo sa TikTok, mga live seller. Correct. Tapos ngayon may sarili pa kayong show. Buti na isingit nyo pa ang love life nyo. Kamusta kayong dalawa? Tsaka ikaw Hindi, muna. actually kagabi, pag uwi ko, natulog na lang kami. Hindi na kami nakapag-usap. Di ba minsan may mga ganong moment? Ay, oo nga pala, hindi, ano naman, lambingan naman kami. Pero hindi yung Natulog normal na agad? ano. Gusto namin malaman, ano yung lambingan? Paano? Patingin. Uy, patingin. Wag. Baka mawala yung show. Okay. Pero di ba, ang dami nyo kasing ginagawa sa buhay. So, Actually, yes. yung pagpo-pro pa lang, yung pag-volleyball pa lang, grabe na yung oras nun. Kasi di ba minsan may twice a day kayong nagtitraining. May mga ganong eksena. Kami. Tapos pag uwi nyo, nagla-live, nakikipaglaban pa kayo dun sa mga puro mga tanong-tanong lang, di naman nabili. Oo. Ay, Ay, ganun kung eksena. sino-sino pa yung hinahanap. Oo. Kamusta? Paano nyo napapagsabay-sabay lahat ng mga ganap nyo sa buhay? Baka hindi matapos pag ako yung nagsimula. Ikaw na muna. Sobrang dami eh. Si Bebe talaga hindi matatapos yan. Ang dami ni Bebe na pinag-sasabay-sabay. Well, ako naman, kasi hindi talaga ako para mag-multitask ng very Oo. OA, katulad ni Bebe. So, pro siya doon sa multitasking. Ako, sumasabog ako eh. As in, talaga hindi mo ako makakausap, naglalag. Ako siya, wait. Yeah, wait lang. Isa-isa. Let me do my ganun. thing. Ganun. Ako kasi yung in charge sa shoot, sa marketing, ganyan. So, everything na nakikita nyo posted online, that's me. Yung, lalo na yung mga logos namin, yun yung trabaho ko. And ako Wala yung kayong tao doon? Wala kayong mga staff na meron. na-hire? Meron, pero kasi syempre Grabe kayo sa costing pera. din. Gusto nyo sa inyo lang? Ganun Ito Ay, na, actually, talaga yes. Alam mo, ipot ka din. May share ako mamaya. Mamaya. Well, yun yung nangyayari. So, yun yung trabaho ko. And ako din yung rider. Rider talaga ako. Rider? Oo. Kasi talaga ngayong kalma home service Oo. massage. Tapos Kasi sabi ikaw yung nagmamassage. Siya yung rider. Hindi, malapit na. Tandem. Malapit. Yun yung minessage pala. mo sa akin. Oo. Ay, ang galing. Yes. So, bagong business nyo to. Oo. So sabi ko, dapat talaga ang eksena nun, since wala pa kaming sariling rider, magbubook lang muna kami ng app. Eh ngayon si Bakla, ang daming energy, siya na daw maghahatid. Sabi ko kasi sayang yung pera. Kung mapupunta dun sa rider na hindi naman natin kaano-ano, ako na yung babayaran. Grabe, Ganun. may pagkagani din pala talaga. kayo Gano'n sa talaga. pera. Sabi ko, Pero pwede maganda mo naman sa yung ganun. kung kayang gawin, Magkano diba? din yun eh. Magkano Bagay din din yun. talaga Totoo siya naman. So, Pero ang yun, nga alas 10, sa labas pa ako. Awa ng Diyos. Sino yung nakaisip nung perfume line nyo? Meron siyang friend kasi na tinulungan si Moms kami. June, Yes. originally siya yung gumagawa ng perfumes. Mm. Parang hobby niya lang. Tapos binigyan niya ako. And then, kasi since kaming dalawa, mahilig kami sa perfumes. Why not? Sabi ko, tulungan kita, i-market ko yan. Kasi nagsastart pa lang siya din. Nag-collab kami. And then eventually, after 2 years, nag-aral ako maggawa ng perfume. So, Yes. pumasok, nag-aral. ganun. Taray, nagko-formulate na rin Yes, pala si ate. nagko-formulate. Isa ka na rin palang scientist din pala So, ngayon. masayang siya sa Actually, sideline pumasok siya lang. sa factory Ang dati. taray. Yan, as in, So yung mga perfume nyo, sarili nyo talagang mga yun. Kami na yung May mga gumagawa timpla. ngayon. Yes. pero We outsource yung mga oils. oils. Okay. Yung oils, Ingredients, galing pa siya ganun. sa France. Oh. Kasi, Sorry. Miguel, France. ayun, Imported. sa Grass City, capital yan ng mga perfumes ng perfume oils. Tapos, dinadala dito and then, kami magpa-formulate. Imitation yung iba ng mga brands na Yes. nakilala. Inspired siya. Tapos, parang for us, yung mga, syempre, yung mga estudyante, may mga ibang mga Pilipino. Dahil nga may normal na pagkaganid Pilipino. kami doon. Oo. Hindi, explain ko lang yung side na yun na may mga ibang Pilipino na hindi nila afford yung sobrang mamahal Actually, na mga perfumes. totoo. oo. Yes. So, we wanted, na... Tsaka nang galing tayo dun. galing tayo doon. Wala tayong pera eh. Wow. So, we felt like, mahilig kami talaga sa perfumes. Sabi ko, why not, nagsimula talaga sa amin, gawa na lang tayo ng perfume natin para di na tayo bibili. So, Oo. naisip ko din na yung mga ibang mga simpleng mamamayan, parang capable na rin sila, kung kaya nilang bumili ng mura, katulad nung pinoproduce namin. Mas better kasi they get to experience yung luxurious na feels na Yes. meron kang pabango na talagang amoy social, Oo. amoy Yes. Reyna, amoy... Same quality as no experience. Hindi, tsaka kasi
kahit nung mga nakaluwag-luwag na kami, naka-afford na kami ng mga mamahaling pabango, ang hirap gamitin. Oo. Kasi- Kasi hinayang ka nung kada Oo, spray, titipirin mo kasi, Diyos ko. Sino makakaamoy kaya nito? Mga ganun. Tapos Isa, yung dalawa iba, lang. yung iba Dalawa. hindi pa naglalast as long, di ba? So, mas Yes. maganda yung meron Gano'n ka nakatagal inspired. tong business nyo? Almost 3. Almost 3. Pero ikaw, Chang, almost. parang pandemic, meron ka na atang ano, no? Or after ba Yes, to? before pandemic, ako, cafe, dalawa. Oo. Tapos nagka-pandemic, syempre, stop. Tapos yun, Nung first, solo mo lang. yung first ko, hindi, kasama ko yung mga, best friends ko ng high school. Na hanggang ngayon, ongoing pa din ba to? Ngayon, hindi na. Kasi sa U-Belt nag-pandemic, so nag-stop. So, Etong massage, sino naman nakaisip at bakit naisip nyo na ito naman yung bagong Mahilig din kasi business? kami mag-massage. mahilig kami Tas- magpa-massage. Na parang habang nagpapamassage kami. Si Tapos Baby. siya sa akin. Ako kasi sabi ko, lagi ko sinasabi kay Baby, isa-isa lang muna. Focus muna tayo sa isa. Ganyan. Si Baby kasi, talaga siya, multi-wanderer. Oo. So sabi niya, Sabi ate, ng ini-interview multi-wanderer. niya yung mga nagmamasahe. Natutulog na nga tayo. Matutulog na, mag-i-interview ka pa. Ate, magkano yung keme-keme ganito, ganyan. Tapos, sabi niya, ganun. Baby, Inaaral ko na siya. Oo. Hindi niya alam. Tapos, okay. Months. Oo, ko siyang Sinipirata inaaral. mo na pala yung mga nagmamasahe sa inyo. Wala naman akong Actually, pinirata. charot. Wala naman tayo pinirata. Wala naman, pero kasi yung mga iba din, although wala pa kami talaga masyadong therapist, sabi nila na, ma'am, pag nagbukas kayo, baka pwede niyo kaming, okay. ganyan. Kasi kami na may mga therapist, konti lang yung commission. Sabi ko, hindi nila Oo. deserve yun. So, Ang hirap gagawa tayo. magmasahe, di ba? Imagine Correct. mo yung pressure Katawan na eh. binibigay katawan kasi Totoo. ang sakit kaya no, imagine mo ilan lang yung mamasahin mo sa isang gabi. Alam sa ni isang Baby tao yan. pa nga lang. Alam ko yun kasi ako yung nagmamasage sa kanya. Oh. Parang May feeling ganong ko masahista ako nung yung Mga past life mo, past mga life ganon. ko. As Therapist. in. So pero nandun na yung passion ng pagmamasahe. Tapos sabi ko, sige, aralin ko to. Passion, parang medyo Basta lahat nakabura ng business namin, inaral ko yun. And then, Yes. so kung tatanungin mo ako ano yung mga ginagawa ko, in a day, kulang ang isang araw talaga. Mm-mm. Pero half ng day ko or 70% sa volleyball talaga ang focus. Pero yung mga 30%, 40%, nandyan yung tinatapos ko yung master's degree ko, thesis, tapos inaasikaso ko yung business namin perfume, at the same time yung water station, tapos may botika, tapos ito ngayon yung bago na Kalma home service massage. Kasi ako, I work best kapag parang pag nag-multitask ako, pag madami akong, naging creative ako. Mas na-enjoy mo siya. Yes, na-enjoy ko. That's me. Pag wala akong ginagawa, para akong magkakasakit. Oh. Hindi ko kaya. Like Buti yung Sunday. nasasabayan ka niya. No? Pagod na ako. Parang sa kwento mo, ganun lang yung reaction niya. Parang napapagod sa nagkwento. Pero, Ang dami niya ginagawa. Ba't di ka mag-contractor na? oo nga, pero Next time. Charot. mabilis ang Aralin ko pera. din. Oh, anyway, ayan. So, ilang oras na lang ang tulog mo sa isang araw, Hindi, Chang? umabot naman ako 6-7. Alam mo, nag-ML ka pa eh. Ayan, Nagmo-mobile games ka pa. Oo. Diba? So, hindi ko alam saan kamay mo ng Diyos kinukuha yung oras. Kami kasi 24 hours lang. Sa'yo ba? Ilan ba sa'yo? Parang sobra yun sa'yo. 72 hours. Grabe. Sobrang ako strict sa time. Oo. So, kapag ang oras ko, kunwari, natatapos ang volleyball oras namin, 12, ganun. Automatic, 1 to 4, nasa business yung utak ko. Tapos Ayaw mo pahinga naman muna nun after ng volleyball? ang idlip ko ay 10 minutes. Alam ni Baby yan. Kaya mo yun. Ang idlip ko 4 hours. Ang isang 10 minutes sa akin, sobrang laking bagay. As in, pag ginising mo ako after 10 minutes, okay, anong gagawin natin? Go, laban na yan. Nakapag-recharge ka na. Recharge. So, magla-live ako ng 6 to 7. 1 hour lang talaga ako mag-live sa gabi. Tapos yung 7 to pataas hanggang 9, mag-ML na ako. Pukpukan na yun. Oo. RG na RG. Pero pag nabibreathe ako, syempre competitive tayo. Hindi natin ito titigilan. Ayusin nyo. Ganun ako. Oo, kahit alam mo yung gumaganon-ganon na yung mata namin. No? Pag talo, hindi kailangan may isang panalo. Pagod na ako. Ayaw ka na. Parehas kami kasi nila Chang na ang pahinga namin ay mga mobile games. Mahilig kami sa mga ganyan, di ba? Yes, correct. Nanonood pa nga kami ng yan. Ng live games niya. Correct. Super support talaga. Panay-panay ang eksena natin sa mga Masarap maging funny. MPL. Masaya. So, ayan, napag-usapan na natin yung mga
businesses nyo. Pag-uusapan naman natin kayong dalawa. Okay. Kanina na-mention ko na nung time nung pandemic na nagkakakitaan tayo online, social media, di ba? Di ba, syempre, uso-uso yung mga love team nun. Tinatanong lagi-lagi kung ano magjowa. Hindi kayo magjowa yung mga ganun eksena, di ba? Oo, parang ano ba yun, no? Iligaw-ligaw moment. Oo, gusto ko malaman. Mga kilig moments. Mga Eto kilig. personal to, alam ko na tanong na to ng marami, pero para dun sa mga listeners at viewers natin, paano ba kayo nagkakilala? Alam namin sa volleyball community, sino ang nag-first move magpakilala? Sino ang nag-unang nag-ask, lumabas? Or open ba to dating? Ganon? Saan nakilala siya? Kasi kasama si Ate Maylin nun, nung lumapit siya. Sa national team. Kasi ano yung mga teams nyo nun? Sorry, anong year to? NU ako nun. 2021. F2 siya. Okay. So collegiate tapos ikaw pro na? Oo. Sorry sorry, Dad. Sorry. Oo. Okay. So, sir, syempre, as senior team captain ako ng national team noon, ayoko yung mga bago para ma-feel nila na ma-OP sila. Kami dalawa ni Maylin, alam mo naman. Yung mga entertainers. Be, okay lang huwag ka matatakot sa amin, gano'n. Ako si Chang, ganyan. So, pero kami talaga yung kilala mo na siya ng Hindi ko siya kilala. online before? Okay, wala talaga. Idea. Ikaw, kilala mo na si Chang noon, ng mga I know the name, pero hindi ko talaga nakita kung paano siya maglaro. I don't really know her. Siyempre, institusyon alam na natin, di ba? Kumbaga sa pundasyon ng bahay, institusyon, pader, simento, sila yan, Mika Reyes, si Cap, ayan, ganyan. Actually, kilala mo sa pangalan, pero never mo pa siyang nakita in person, never. or nakalaro. Hindi ko din masyadong alam yung mukha niya. I just know that. Buti na lang. Buti na lang. Tapos, I just know that she is Maranyo. I've heard of her, but never seen her. Siyempre, Abby, kilala natin yan. And then, parang sobrang kulit kasi nila nung nagpakilala sila sa akin. Parang sila yung nagpakilala, sila nagpakilala. Ikwento mo yung nag-iipit kami. Nila Majoy. Nakatayo kami. Yun yung unang interaction. Yun daw yung unang niya. Pagkakita. Training? Sa personal ako. Yeah, unang tingin ko sa kanya. Tryouts kasi nun sa Subic. And then, kaming mga NU girls, nandun kami sa isang sulok kasi medyo, parang nahihiya kami. Sabi kasi mga big names yung mga kasama niyo doon. Wala pa masyadong tao. Sige, institusyon na lang. Yung mga wala pa masyadong tao. Si Ate Majoy pa lang. And then siya muna, bago si Ate Majoy. And she was alone sa, alam mo yun, parang, ang dami-dami yung pwedeng upuan. Doon ka talaga sa gitna ng ng isang grupo ng bench. Parang pansin na pansin siya. Tapos, sabi ko, sino ba yun? Kasi naka-mask. Anong ginagawa na nun? Nagtatali siya ng buhok. Okay. Tapos sabi ko, sino yun? Tore, siya ba yun? Sabi si Abby Maranyo. Sabi ko, puti ng kilikili be. Sabi ko. Kasi tapos, parang flawless nung balat niya. Ganun. Tapos, after nun. Balat agad yung Yes. Kasi talaga ako sa skin. Ay, taray. Tapos nun, edi nilapitan niya ako dun sa gilid nung nag-time out for warm-up, ganyan. And then, pinaka hindi ko makakalimutan as this youngest setter na walang experience at that time was si Abby. Sabi niya, uy, setan mo ako kasi hindi pa kita nadadaanan. So parang, wow. May, alam mo yun, parang, shit, nakakahiya naman yung gano'n. Kinabahan ka ba nun? Hindi. Actually, na-empower. Grabe naman. Na-empower. Hindi kasi parang, doon lumabas yung kumpiyansa ko na parang... Tiwala sa'yo nanghingi. Tsaka yung, alam mo yung kumpiyansa mo na yung kumpiyansa mo may dalang yabang, ay shit, kailangan kong galingan kasi nagpapaset si Ate Abby. Although hindi ko pa siya kilala. I know that... Yeah. Yes. Ate Abby pa ang tawag mo sa kanya noon. Oo, Chang at Ate Abby. Ayun. Tapos naging... yung tryouts na yun na pala yun. Kami na yung lineup, windang-windang talaga. Ang daming kinuha na players. Kasi pool A, pool B. Yeah. Mas madaming liga. Fast forward, nag-training kami sa Batangas. Then one day, sobrang naging close na kami nito. Teka lang, to? Before the pandemic ba to? Or pandemic days? Pandemic na yan. Kaya kailangan nakabubble din kayo? Yes. Lagi kayong magkakasama? Sobrang kulit namin. Lagi kami nag-TikTok, lagi kami sayo. One day, parang na-realize ko, parang hinahanap-hanap ko na siya. Parang hindi pwedeng wala siya sa paningin. Sunday, one Sunday. Ganda. Sorry, yung buko. Rest day ba yun? Yung buko na mo yun. Malis ka nga muna dyan. Ganda-ganda. There's this day na... That was Sunday. One Sunday. Nag-TikTok kami. Tapos sabi ko, bakit parang gumaganda na siya sa paningin? Ay,
Oh. Nakapambahay lang ako nun. Oo. At kakagising ko lang. Oh, I remember I was wearing green shoes, wearing black. Ganun. Black na. Sabi ko, Tanda. Sabi ko, parang maganda. Sabi ko, no. Hindi pwede to. That's a no. Pero nung time na yun si Chang ay single naman. Hindi. Hindi rin. Okay. So Wag na tayo pumunta dun sa... hanggang tingin ka lang. At dahil dyan, makakasama natin, magandang buhay! Alam, may guest. May walk-in guest. Hindi. Huwag na natin balikan yun. Okay, sige yun. And Naganda then, yun na nga. So, bilis ng pangyayari. hindi ako syempre hindi ko naman masabi, nakakahiya, diba? Oo. Ay, hiya ako nun kasi, syempre, ate-ate mo yun. Tapos, kilalang kilala. Diba? Nahihiya din ako. Tapos, ayun na. May natatandaan ka ba, Chang, na talagang lumabas kayo or ni-date kayo na parang naramdaman mo na may something to? Parang may ganon. May nag-aya ba siyang lumabas or kumakain kayo? Kasi nakabubble din kayo nung time na yun kasi nga pandemic. Kasi I remember, during our live sa Kumu, di ba, minsan pa nga yung pinapahanap siya sa'yo. Asan si ano, ganyan, pakantayin niyo naman, bla bla bla. Tapos yung mga comment to na, Chang, may pila ha. Di ba may mga ganong comment ng Chang, may pila ha, wag kumahano. Tapos kami ng tanong lagi. Ano ba Chang, magjowa ba kayo? Hindi nga, ganyan, magkasama lang kami sa ano. Hindi nga. Ano, meron ba? Hindi tayo nakapag-date ever. Oh, there's this time na, isa din to sobrang nahiya ako kasi parang ang awkward pala ng moment na yun. Nagkasakit sila, nagka-COVID sila. Ay, So, sa Batangas second yun. line. Oo. So, isa ka palang survivor. Second line ko na to. Okay. Congrats, Chang. Okay, go. Yun yung first time na quarantine sila, yung F2 ladies. Tapos, one morning, I was looking for, sabi ko, chat ko siya, sabi ko, Chang, asan kayo? Sabi niya, hindi kami pwede lumabas, nak. Siyempre, mga So, bata, inak talaga tawag. Yes. So, sabi ko, ganun. Baka may gusto ka, ganyan. Tapos, wala naman, sabi niya, wala naman. But I went to their room. Tumakas ako ng sa bintana nila. Kumatok ako. Tapos, siya lang yung nadalhan ko ng hot choco na gustong-gusto niya. Alam niya na ginawa ng favorite ko. paraan. Oo, Tapos sabi tapos nila, nawindang yung natin naman yung amin. Ganun. Bakit si Chang lang meron? Sabi ko, hala. Ay, oo nga pala, may roommates wala siya. Ang So dami yung time nila. na yun, Chang, naramdaman mo na may something? Wala talaga. Wala pa din. Wala pa. Manhid yan eh. Wala pa. Hindi, syempre, meron akong long-time relationship ka din, diba? noon. Pero buti di kayo inaasar-asar sa bubbles kasi tulo no, binigyan ka, ikaw lang binigyan ng ano. Wala naman. Siguro Wala parang, naman. siyempre, seniority, tas respeto na din, di ba, ng mga tao sa'yo doon sa loob. Pero ang nangaasar is yung mga fans sa TikTok. Pag meron tayong Basta di ba ibang binabasa kwento pa natin yun. yung binabasa natin yung comments. Tanda mo yung binabasa natin. Oo, tayo sa mga nasa comments na sa tayo mga na, tao. nasa jet hotel na tayo. Nasa jet hotel na kami nun. Tapos kasi ito si baby, lakas talaga ng tip nito. Pinapakilig niya yung mga fans dun sa labas. As in. Ano gusto nyo? I-hug ko? Ginagalang nga, i-hug ko ba? Ako Sige, mahihain ako. Mahihain talaga ako sa pagka Hindi ko mga alam ganun. na bet na pala niya na ako noon. Tapos yung Kilig parang, ako. subuan ko ba? Sinusubuan siya. Tapos parang si bakla, ay kinikilig na pala. Tapos sa'yo, wala lang yun kasi ganun Wala ka pa. talaga eh. Oo, parang Ganun talaga malambing yung na personality talaga. mo. Oo, Tapos si pala, unti-unti nang napufall. May mga ganun siya eksena sa buhay. Paul na na talaga. Crush ko na talaga siya noon. Pero nagkaroon ba ng moment na umamin ka sa kanya? Wala. Wala talaga? Never. Hindi ko hindi ko kaya kapag hindi kasi knowing na in a relationship siya tapos parang ako, sino ba ako? Ganun. Tapos sobrang straight kasi niya. Yeah, sobrang Parang straight. hindi ko nakikita sa kanya. Pero alam mo yung parang, parang malay mo, pwede. Yung mga ganun. So, ganito yung nangyari. Syempre, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao, di ba? Nung time na nag-struggle ako nung pandemic, si Kamoy talaga yung nakakita ng lahat ng luha ko, yung uhog ko pag biyak, di ba? Hindi ako nakakatulog. Tapos, parang, yung, she played the role of being the best friend, sama na sasandalan mo. Tapos, sinet aside niya yung feeling niya sa akin. So, yun? As in talagang asikaso. Pero asikaso, hindi kami magkasama. Ha? Malayo kasi naka-bubble din ako with F2 eh. Meron kaming tournament. Tapos siya, naka-bubble na siya with NU. Parang kumbaga tapos na yung national team. Hiwalay na talaga. Tapos siya lagi siyang magko-call, kakamustahin ako. Tapos sa gabi, alam niyang di ako matutulog. Kakantahan niya ako. So, sometimes, I'll tell her, lalabay. sing me to, Baby girl, ang atake mo dun. So, yun, parang,
Eventually, syempre, close kami, nakakasabi ko sa kanya lahat. Alam niya yung mga plans ko in the future. Alam niya lahat na settle na ako gantong panahon, ganyan. Oo. May sinabi pa siya sa akin na parang na-struck talaga ako na parang wala na talaga. Ano Feeling, sabi ko? yung Nawalan sabi mo, ka, may sinabi siya na parang nawalan ka ng pag-asa, parang gano'n. Oo. Ano yun? Sabi niya kasi, by the end of this year, feeling niya, may engage na siya. Feeling Oo. Feeling ko lang. Feeling niya lang Feeling pala ka yun. pala, charot. Oo. So pero, nung naiyak ako dun sa part na, Oo naalala ko nga. sa church tayo. Tanda mo yung nag-mall tayo. Pumunta tayo sa church. Nag-thank you ako kay Lord kasi sabi ko, syempre, on the rocks. Sabi ko, Lord, thank you may pinadala ka. Dahil sa kanya, nararamdaman ko yung love mo sa akin. Wala pa siyang balak pumunta ng church nun. Napadaan lang ako. Tas sabi ko, you wanna pray? You wanna pray? Sabi niya, Tinanong ko siya. Kasi, prayerful kasi talaga ako growing up. So I saw the church and so Ako pala yung may iyak. Akala ko ikaw pala. Sabi ko siya yung may iyak. Magbabalik po ang Tony Talks. Iba yung show. Joy Talks. Ayun, Ayun mo alala ng ko t-show, talaga sorry. sobrang memorable nung moment na yon. Kasi for me, that was the day, one of the days na na-realize kong love talaga ako ni Lord, and at the same time, love niya talaga ako. As in, through thick and thin, nandun siya. As in, sinamahan niya talaga ako na makabangon, di ba? Yeah. Mula sa lagapak, makabangon, makalakad muli at makatakbo hanggang sa ngayon, magkasama na kami, ang daming successful stories together. Yes. Ang daming ito yung sa lahat ng mga naging relasyon ko, ito yung relasyon ko na I had a long wait. I had to wait so long. Ganon. Kasi parang 1 buong taon ako naghintay. Ang tagal ko ding tinatago-tago yung nararamdaman ko. Yung parang, alam mo yung minsan kilig-kilig ka na, tapos gusto mo nang sumabog, gusto mo nang umami, gusto mo na siyang... Saka ang mahirap nun, nasa isang lugar kayo, araw-araw kayo nakikita. Oo. Tapos alam mong hindi pwede kasi in a relationship din Oh, siya. alam mo yung kinikilig ka pero broken hearted Hanggang ka at sa'yo the same lang, time. Parang, yung di mo alam kung inspired ka ba o expired ka na sa nangyayari. Kasi, yun yung isa sa Actually, pinakamasakit na feeling. Parang sa ang school hirap lang yan nun, eh. ang Yung hirap crush mo pero yung jowa mo, classmate niya. Classmate mo din. Tapos, kaibigan mo pa. Araw-araw inspired ka. Araw-araw expired ka din. Na-experience ka talaga. Oo, ganyan. Tinayar na sa aming mga bading. Uso yan, ate. Normal na lang sa amin yan. Normal pala. Kaya alam ko yung pakiramdam. Pero going back, alam mo, ang ganda nung kwento nyo kanina na parang, nung time na nagsasuffer ka, hindi hinayaan na magsuffer ka alone. Yes. May kasama ka. Saka hindi pinatagal na parang, sige, iyak mo lang yan, ubusin mo yan, pag ready ka na, ito, may naka-ready sa'yo, di ba? Correct. Tapos hindi nga siya nanligaw. Parang dahil nga sa sobrang comfortable namin together. Parang sabi ko na, feel ko na ito na talaga. Hindi kasi yun eh, yung bonding nyo as friends, yun yung pinaka-okay na foundation bago kayo pumasok sa relationship, tama diba? talaga. Mas okay yun. Saka, ako sa akin lang naman to, hindi kasi ako naniniwala din talaga sa ligaw. Kasi ang naniniwala ako na pag nanliligaw ang isang tao, papakita niya ng lahat, mapao mo lang siya. Actually, yes. Ako din, Diba? hindi ako naniniwala sa ligaw. Minsan mas okay pa yung magsama na muna. May iba nga akong kilala, nagli-live-in talaga muna bago pumasok sa serious relationship o kaya mag-engage. Kasi doon mo makikita talaga yung ugali ng tao. Tama ka dyan. Kaya ako lahat nililive-in ko. Hindi ako seryoso, ganun din talaga ako. Well, sa amin lang wala naman ligaw-ligaw na ganun. Pero hindi talaga ako naniniwala. Pero syempre, okay naman yung meron ding pundasyon na ganun. Pero kasi naniniwala talaga ako na parang sa business lang yan di ba? Lahat naman ang gagawin mo makapagpao ng business partner, sasabihin mo gagawin mo. Pero iba pa rin pag nandun na kayo sa pinaka-moment na yun. So, I think yun yung pinaka-best foundation talaga, yung friendship na Friendship na-build talaga. nyo. Totoo yan. Kaya ngayon, everyday ko siya nililigaw. Yes, yun. Everyday, yun, na-feel ko na Cheesy. everyday niya ako nililigawan. May consistency. Tapos, talagang naramdaman ko na naalagaan ako. Kasi, syempre, yung mga, mostly sa aming mga babae, kami talaga yung maalaga, ganyan. Ngayon, naramdaman ko din yung love na parang nare-reciprocate siya.
Then, nakausap ko yung mom ko. Siyempre, na-mention niya, very straight ako. So, for someone like me na straight, paano mo ipapaalam yun sa magulang mo, di ba? Paano mo ipapaalam yun sa pamilya? Paano mo siya ipapakilala ngayon? Oo, yun yung next question ko. Paano nyo hinarap sa family yung relationship sa'yo, Chang? Lalo na sinabi mo na, ang alam nga ng lahat talagang even the parents, ikaw talagang straight, tapos biglang pinakilala mo siya sa family. Oo. So sabi ko kay mama, sabi ko una sa lahat, nakita mo naman kung gaano ako kalungkot. Alam kong ayaw na ayaw mo nalulungkot ako. So, syempre bilang ina, sabi ko alam ko mas masakit sa ina na alam niyang malungkot yung anak niya. So sabi ko ngayon na nakikita mong masaya ako, sana masaya ka din sa akin. Ngayon ko lang to naramdaman. Sabi ko, ngayon ko lang naramdaman yung ganito na magmamahal ako ng katulad ko na babae din. So ibig sabihin totoo to nararamdaman ko. Kasi for the longest time, talagang puro straight puro lalaki. Wala sa isip mo diba? Wala akong sa isip ko. May mga babae din na nagparamdam na before. Pero wala talaga sa akin. Hindi ko talaga para seryosohin. Sa kanya lang. Then yun, hinarap ko din yung pamilya ko. Nilaban ko talaga, parang sinabi ko na, hindi naman po ako naging masamang anak. Mabuti naman akong kapatid at kapamilya. Tingin ko naman na sana i-respect nyo kung ano yung relationship na meron ako. Kasi sana hindi ako i-judge as a person dahil lang based dun sa relationship na meron ako sa romance na side. Pero sana dapat mas titingnan nila na ako pa din yung anak nila, ako pa din yung pamangkin, pinsan, kapatid na walang pinagbago. Ganon. Ikaw, sa side mo naman, normal ba na pag nagkakaroon ka ng jowa, pinapakilala mo talaga sa family? Siya din yung una. Paano mo pinakilala si Chang sa family? Sino unang nakilala? It was very hard. Kasi even if, para sa mga nakakaalam naman, yung ate ko, diba? Same kami. For the longest time talaga, ayaw talaga ng parents. No talaga yan. Even if ganito na kami, parang, ito na, yung harap-harapan mo nakikita, oo, diba? Day. Talagang max na to, sagad na to. Wala nang tago-tago. For the longest time, wala talaga yan. So, ang nangyari, parang, hindi nila ako kinausap. Ang kinausap nila si Abby. Dumiretso sila kay Abby because my parents know how stubborn I am. I am very stubborn. I'm like my mom. Si mama kasi very stubborn din. Hindi na nila ako kinausap. Kasi nga nakikita nila sa YouTube. Pagka sinearch mo ang pangalan ko sa YouTube, ang lalabas ay kaming dalawa. Kasi yun yung yun yung most relevant nung time na yun eh. Si Papa mahilig mag-YouTube. Ay, Day. Di kita dun yung mga kilig moments namin sa Kumu. Tapos, ang nangyari nun, kinausap nila si Abby and then they spoke to me. Si Mama. Sabi ko, Ma, with all due respect yun kasi ako, pwedeng tumaas yung boss ko but I can never disrespect my mom in a way na parang sobrang lala na ng pagsagot ko. So sabi ko, Ma, sorry. Alam mo, ipahinga mo na yan. Matulog ka na. This is how it ended Matulog ka na. You can't change my mind and I can't change yours. So this conversation will lead to nothing. I love you. You take a good rest. And parang lagi niya, si Mama kasi very hardcore religious talaga, Christian. We're Christian family. So, ang lala talaga ni Mama kasi sabi niya, pakiramdam ko atakihin ako sa puso. Sa nalaman ko sa ate mo. Kayong dalawa. Sabi ko, Ma, relax, ganyan. So, ang dami namin nag-debate kami ni Mama. Pero, ako, hanggang ngayon, wala akong galit kay Mama. Nothing. I love her so much. I'm doing everything that I could here para maibalik ko sa kanya yung pabor sa pagpapalaki sa amin. Si Papa naman kasi, siya naman, mas welcoming na siya. Okay. So, parang, okay, one down, one more to go. Yung ganun. Baby steps, Mama, diba? Unti-unti. Mami na lang talaga. Ganun. Saka maintindihan mo rin naman, diba? Kasi magulang, yes. diba? So, I understand her. I'm not mad at her. Totally understand her and still respect her. So, well, wala, ayaw niya eh. Pero, hindi ko rin naman mababago yung isip niya. Just as how she can't change my mind. So, ayun. In time, mahirap. diba? In time. Yeah. Kailangan lang talaga antayin lang. Ayan. So, napag-usapan na natin ng about sa inyong personal na buhay. Siyempre, pupunta naman tayo sa
volleyball world. Yes. Sobrang excited akong pag-usapan kasi ako mismo ay sobrang fan ng volleyball. Sa mga hindi po nakakaalam, nagkakilala kami ni Chang actually. I don't know if you still remember, Chang, sa Showtime ang first meeting natin. Kasi, nag-work ako sa isang talent agency na ang handle namin sila Carmela, sila Mika. Alaga ko nun si Mika Reyes na kahit bawal siyang mag-sign, ay nag-sign siya kasi matapang siya eh. Diba, alam mo, may time nun sa mga schools bawal kayo mag-sign sa mga talent agency kasi maguguloan. Kasi diba, well, gets naman natin kasi syempre you're playing for the school, tapos pag napasok na manager, syempre trabaho ng mga manager mabigay ng project. So somehow, nahati yung oras. Pero syempre, kailangan din naman ng mga volleyball players yun. So, nang himasok kami. So, si Mika graduating. Ganyan. So, ay, bawal pa pala. Hindi, pwede po yan. Ako makikipag-usap. So, yun. Cut 2, naging manager. Okay, Nag-champion kayo noon sa Lasal. Siyempre, di ba, pag championship lagi, nagtutour kayo sa lahat ng shows. Tapos, nag-tour kayo noon sa ABS-CBN. Kasama niyo ako ng buong araw noon, Chang. Kasama ko si Mika. Naalala kita. Nag-showtime ako. Nag-showtime tayo. Naggandang gabi vibes. Tapos, ako kasi, yung personality ko, very, as in, bading na kahit di ko kilala yung mga yan. Saka, sabi ko, puro mga lasalista yung mga kasama ko, taga STI lang ako. Pero syempre, kung branches lang, mas marami naman kaming branch, ang STI. Ang kalaban namin actually ay 7-Eleven, hindi ang Dalasal. Kasi mas marami kaming branch talaga. So, anyway, so nung nagkita tayo, sabi ko, syempre si Mika parang, nangangapa pa kami tayo. So, kailangan kong mag-step up na, kailangan ako yung chika-chika sa ganyan. Pero, in reality, wala akong alam sa volleyball noon. Wala akong sports. As in, si Joric? Bakla lang. Pero wala akong alam sa sports. Tapos, sabi ko, hindi na to pwede. Yung volleyball manager ako ng mga volleyball player. Wala akong alam sa sports. Tapos yun, research, nood na Pero naglalaro ka din? Wala pa. Wala talaga akong idea. Hindi ko alam. Maboka lang. Hindi ko nga alam kung anong hawak ng ball na gagawin. Hanggang sa, di pwede to, kailangan magkaroon ako ng idea. So, isa sa mga trabaho ko, nanonood din ako ng mga games. So, inaaral ko yung laro, pero hindi ako naglalaro. Tapos hanggang sa nakikilala, alam mo yung literal na volleyball fan ka, pero wala kang idea sa laro. Pero kilala mo yung mga players. Si Chang, syempre ingay na ng pangalan niya, di ba? Si Chang ang tanda ko talaga lagi dahil siya lang yung may lakas ng loob lagi na magtaray kahit sino ang kaharap niya. Kaya tuwang-tuwa ako sa kanya kasi si Myla Bayan, si Liza, talagang magtataray. Saka, aminin natin, pag walang ganong klaseng attitude sa laro, medyo boring eh. So gustong-gusto ko yung atake ni Chang. So, hindi ako nagpapahalata ng time na yun na, fanatic ako. So parang ganyan. Bida-bida ako. Yung kahit si Mika lang alaga ko, tubig. Ay, Chang, tubig. Si Bigay, kala mo, manager din nila ako. Ganun. Hanggang sa chika-chika. Nung kinagabihan na Chang, hindi ko alam kung maaalala mo to, nung ganda gabi, tawang-tawa kayo sa akin nila Madjoy. Kasi tinatanong kayo, hindi niya alam sagot. Ako yung nagtuturo, Chang, sabihin mo ganyan, ganito. Bida-bida. At nung gabi, nagtanong ka sa akin ng Instagram. Bebe, ano bang mo? IG mo. Tapos yan, follow na tayo. Tapos yun, hanggang sa never kami nakikita pero lagi kami nag-replyan sa mga stories. Siyempre, nakikita niya ako kay Mika kasi nga lagi ako sumasama kay Mika. Tapos, ang nakakatawa kasi, yung kahit nabihira tayo nakikita dahil nga baklaan, wala, very lang, normal na chika, nakala mo magkababata kami, sabay kami lumaki. Parang gano'n. Doon ko napatunayan na si Chang, si Chang talaga para talaga siya sa mundong to. Yung alam niya makisama kahit kanino. Saka alam niya kasi na, siguro yung mga fan din na, puro bading di ba? Puro bakla. So, hindi ko sa kanya naramdaman na, si Chang ang star ng Pasko. Ng DLSU, ganyan. Kasi 'di ba sila yung mga may ingay nung time. Sobrang happy kasi sa feeling pag yung mga minsan napapanood mo lang, nakakasama mo ng mga ka-jolly-jolly ko sila ate, ganyan-ganyan. So may mga ganun kami eksena. With kami naman, ikaw, sa ka lang talaga, sa Kumu talaga tayo nakakita-kita. Actually, yes. Oo. Tapos, I think sa mga games, nagkikita, pero syempre malalayo. Hanggang sa nagkita nung birthday. Tapos tuwan-tuwa ako kasi nung nalaman ko na mag-jowa kayo, wala lang, parang ang saya lang. So ngayon, mapunta tayo dun sa volleyball career nyo. Chang, ilan taon ka na naglalaro? Simula nung, hindi ka pa from high school or elementary ba? At tanda mo ko ilan taon ka na naglalaro ng volleyball? 22 years 22 years. Pumapasok na ba sa isip mo yung retirement? Yes. Actually, wag muna naman. Please naman. Nangaga pa. Before ko siya nakilala, talagang mag-retire na ako. Kasi parang naset na sa isip ko na at a certain age, magsisettle na ako. Kasi mag-engage na dapat. Yes. Luha na naman. T-shirt. Hindi ako malula. Doon lang ako nalula. Doon sa amin dalawa na nasa church kami. Anyways,
ayun. And then, hanggang sa naudlot. So parang, ngayon, nandito ako sa acceptance na hindi ko pwedeng i-plan yung buhay ko. I should let God plan it for myself. Kasi siya naman talaga yung timing niya talaga yung dapat sinusundan. Parang, ako, kailangan i-accept ko kung ano yung present and just live in the present. So now, if you ask me, kailan ba ako mag-retire, kailan ba kami magsasetan, wala na akong isasagot. Kasi sinabit ko na lahat sa kanya. Pero, at the same time, naisip ko din minsan na, sana at least after 3 years, after 4 years, yun, nasasabi ko lang. Pero, ngayon, sa status ng utak ko, may goal ako ngayon Parang, ang ginugol ko ngayon is, maibalik ko yung confidence and yung performance ko as if I am 24. Kasama lahat ng disiplina, ensayo kahit pagod-pagod. Pukpok talaga ako. Nandito ako ngayon. Ito yung estado ng utak ko. Pero yung sa retirement, wala siya ngayon sa akin. Hindi. Pero unless, siya na magsabi sa akin, retire ka na, kaya ka na. Kaya ka na. Magmasahista ka na lang. Ganun, meron ka naman. Masahin mo na lang Gusto mo ako. to di ba? O ikaw naman, Kamoy, syempre ikaw, bago ka pa lang. Ano ba, nag-interview tayo? Bago ka pa lang. Sa industry. Ilan taon ka nang naglalaro? Wait, professionally, ilan taon na? Kasi parang bago ka pa, di ba? Yeah. Professionally, 2nd year ko pa lang ngayon. Sobrang bago pa lang. Pero nung nag-start ka talaga, high school, elementary? Pero wala naman yung parang alam mo yung Play lang. play lang talaga. So kailan mo naramdaman na parang, plano ko to, iseryosohin ko to para pasok ako professionally, parang gano'n? High school, college? Nung high school ako, yun talaga nasa isip ko, parang, pwede pala, kasi nakakatunog ako na, meron palang may trabaho pala talaga yung volleyball. Oo, di ba? Sabi ko, parang gusto ko rin ng gano'n. Kasi dati, never naman talaga na pumasok sa isip ko na I'm going to Manila to study and play volleyball, ganyan. Tapos, may tropa kasi yung tatay ko na narinig ko lang dun sa kanya na, sumisikat yung volleyball ngayon. Volleyball player yung anak mo, pwede yan, ganyan. Hanggang sa one day, may nag-reach out si Coach Babes, gano'n. Actually, yung mom ni Faith. Kasi siya yung sa Davao Siya yung nagtitingin ng mga talents, gano'n. Nirefer ako, gano'n. Tapos, one day, punta na ako ng NU and then, dun ko na-realize parang, pwede pala yun. Kaso hindi ko mahanap yung spot ko sa NU. So, nag-UP ako. Pagdating ko sa UP, medyo nagkaroon ng gulo So, sabi ko, hindi naman to pwede din yung ganito na natitenga kami. Diba? So, kinausap ko si Coach Shaq at that time. Sabi ko, Coach Shaq, sorry po. Pero kung okay lang naman, ito po kasi magplano ko. Kasi ito po yung gusto ko mangyari sa future ko. Gusto ko pong gumaling. Gusto ko pong mag-excel sa ginagawa ko. Ganyan. Kasi, talagang naging pangarap ko siya. Since nung nag-national team ako. Kasi, kasi minsan sa isang player, yun na yung pinaka-goal to play for the country, di ba? At nagawa mo rin kagad, di ba? Oo, pero yun yung pinaka-traumatizing ko din. Ano ba yun? Feeling mo ba masyadong maaga, masyadong namadali? Sobra. Actually kasi, kaya naman kami nandoon sa tryouts. Kasi sabi namin na, try lang, ma-experience lang ba? Kasi pangarap ko talaga yun pangarap ko talaga yun na sabi ko, nung nasa NU ako, sabi ko one day, makakapasok ko dyan sa mga tryouts na ganyan. Tapos one day, bigla na lang talagang sumulpot yung pangalan ko sa listahan ng tryout. Sabi ko, pandemic, walang volleyball. Tapos, wala ko exposure. Ket ka lang. Kasi talaga ako nakapaglaro as a setter. Kasi meron kaming main setter. Alam mo nung pag high school, college, pag may main setter, halos yan lang talaga yung maglalaro, di ba? Yes, Bihira ang palitan, ganun. Talagang nakareserba ka lang talaga. Oo, talagang nakasitting pretty talaga dun. For the run ka lang talaga. Papawis ka dyan. Gumaling na lang talaga mag-abot ng tubig. Ang bilis ko mag-abot ng tubig, be! Oo, tsaka memorize ko na lahat ng cheer, pati yung sa UST tsaka Lasal. Hindi, tsaka, ayun. So, ang nangyari, di nakapag-pro na ako. Yun yung pinaka-main ko na parang, ito na naglalaro na ako. Aside from one liga, Shakey's yun sa UP. Yun yung unang-unang laro na career ko na talaga ako yung first setter bukod sa national team. Sa'yo, Kamoy, ano pa yung, meron ka pa bang tinitignan na parang goal mo dito sa volleyball industry, sa world ngayon na naglalaro ka na professionally, you have your team, meron ka pa bang goal na gustong makuha? Yeah, of course. I still also, soon,
kapag na-establish ko na talaga yung skill set ko, yung consistency, the confidence and all, I also wanna play again for the national team. And of course, alam mo yun, abutin ko yung level nila Ate Gia, nila Ate Kimi, ganun. Kasi talagang iba kasi talaga pag setter, syempre mas matagal yung career mo eh. Mas matagal yung lifespan ng career mo when you're a setter. So gusto ko talaga, Chisa diba? One of legend legend na no? talaga. Hindi na siya veteran lang eh, legend na siya. Sobrang na-elibs pa rin talaga ako. So gusto ko mabot ako sa ganun na yung consistency ko, ganun. And of course kasi malaking tulong talaga si volleyball pagdating sa ayun. Ikaw, Chang, sa dami na na-accomplish mo, sa dami na nakuha mong awards sa iyong volleyball career, may kulang pa ba? O meron ka pang goal na gusto makuha? Or feeling mo, okay na ako, maglalaro na lang ako, nakuha ko na lahat eh? For me kasi, I treat yung mga awards, parang bonus lang. Sa ngayon, ang goal ko, so syempre, given na dami na din mga nangyari in the past, sa ngayon, ang goal ko lang talaga is to maintain yung performance. Kasi hindi na talaga ako bumabata eh. Yung edad namin na ngayon, mabilis kaming, matagal yung recovery. Pero yung yung stamina ko sa laro. Yung laro mo parang same pa rin naman. Nandun pa din. So tingin ko yan yung isa sa goal ko na everyday i-maintain or tawag doon, taasan pa. Self-care din, no? Self-care na talaga, alaga sa sarili. Kasi, nung 24 ako, 22, sobrang kapik ng performance ko. Effortless. Effortless talaga lahat ng bagay. Ngayon, may extra effort talaga. Extra effort tumalon, extra effort ng tumakbo, block, ganyan. Hindi ko ma-explain. Yung utak ko, kaya niya eh. Alam ng utak ko. Pero yung katawan, iba yung binibigay eh. So, kaya sinasabi ko ngayon, kaya ako sinabi kanina na yung status ng utak ko ngayon is nandun sa goal na magpa-condition talaga at may balik ko yung as if I'm still 24. Kasi kahit sabihin sa akin, may mga nagsasabi sa akin, di ko na kaya. Doon ako nagsa-challenge. Yung pag sinasabi mo sa akin, di ko kaya. Hindi, kakayanin ko talaga yan. Tayo ka dyan, paluan kita. Di ko kaya. Shot mo lang, babawal ka sa limot. Mga ganyan. At least, di ba? Parang na lang, more on sa sarili na lang talaga para magtagal pa ng mas umokay pa yung laro. Correct. At kung gaano kalakas before ganun. At saka, ito din, syempre, since veteran na din, saka bilang isa sa mga matatanda sa team, ang atake ko kasi sa mga teammates ko parang mga nakakabatang kapatid, mga anak, gano'n. So, always, minsan umiiyak ako sa harap nila. Pag na-frustrate ako na at their age, parang sinasayang nila yung panahon na sana nagpapalakas pa sila. Kasi nung time ko na ganun ako eh. Ganun ako mag-isip. Gusto ko area ng area, pagaling. Parang sa akin, kung ako makakabalik sa edad ninyo, gagawin ko yun eh. Kaya parang nalulungkot ako. Yun, may days lang na ganun. Before, siguro few years ko with the team, umiyak ako talaga, na-frustrate ako kasi sometimes makikita mo parang hindi ginaganahan sa ensayo, ganyan. So parang ako sabi ko, kung ako nga mag-wish lang ako, gusto kong bumata eh. Pero kayo nandyan kayo sa edad na kung saan inaasam-asam ko, darating kayo sa panahon na nandito kayo. At i-dream nyo ulit na sana at your age pa rin yung performance saka yung strength. Pero yun, as a nanay, as an ate, so kung may maiwan ako na legacy na sana every single training, hindi sila uuwi nang hindi sila satisfied. Parang hindi sila satisfied sa performance. Dapat every training, at least man lang meron napupulot na aral at nasa-satisfy sila sa ine-ensayo nila. Ganon. Parang gusto ko, bago ako umalis sa team or umalis sa volleyball, may tatak-chang, no? Oo, parang may iiwanan ako na masasabi ko sa pwede ko na silang iwanan kasi kaya na nila. Parang ganon. Ganon yung eksena ni Chang. Taray. Very nanay. Yung nagbabala, biglang pwede ko na silang iwanan, biglang nagmotor, umalis. Kauna. Nagmotor. Parang mother talaga. Like, kunwari, may pagkain. Kahit pagkain ko na. May nagsabi sa akin yan, I think si Mika, nung minsan na yung sinasabi niya nga na ikaw nga daw may sinabi sa akin, ay no, kay Chang, hindi pwede yan. Magagalit sa amin niya pag may mga ganun ka nga daw eksena. So at least, talagang
siguro Tumatatak na ako. tumatak na rin sa kanila. May takot na rin kahit paano na may mga ganun ka-eksena. Ang disiplina ko kasi Oo. parang nanay eh. Kumbaga, ilalove niyo ako as a leader because I respect niyo ako as a leader because you love me and you respect me. Hindi out of takot. Ganyan lang yung atake. Water break! Dago Chika, Insider Scoop, at Game Day Kwento. Lahat yan, dala ng Sports Plus. Service error? Di uso rito. Laging ace sa sports content. Visit sportsplus.ph now. Like, comment, and subscribe para laging mainit ang laban. And of course, we're back. At syempre dito sa Beast Mode, hindi lang tayo puro kwentuhan. Meron din tayong bardagulan. At para maiba naman, of course, ang ating mga hosts ang magtutunggali. At syempre ako magtatanong. Syempre, alam niyo naman ang mechanics nito. Magpapagalingan lang kayo ng sagot. Okay? Pwedeng mag-alibay, pwedeng maglaban, pwedeng umiyak, pwedeng magsakitan. O mag-sorry na lang after the game. Okay? So eto na, bibilisan na natin to ang ating first question. Sino ang mas madalas maglinis? Si Chang or si Kamoy? Ako! Bakit Bakit Chang? sagot? Ano ba yung mga nililinis mo, Chang? Bakit sagot? Yung gamit ko. Grabe, nag-away kami dahil inilinis ko yung gamit niya. Bakit? Burara ba si Kamoy? Hindi Medyo. naman. Hindi naman mura na. totoo? Medyo. Medyo. Tapos, Tapos, pag-uusapan natin to sa labas. hindi ako burara. Sadyang hindi ko siya mailagay dun sa Kasi pag nakaset na, organized naman siya sa isang lugar. Ang kaso kasi hindi siya dapat nandun. yes, correct. Organized siya sa isang lugar. Kaso hindi siya maganda sa mata na Like- nandun. Kasi sa may dining area. Kumbaga Yes. may mga tamang lagayan, pero Correct. hindi inabot doon. Doon lang sa nilapagan. Ganun. Umabot na ito sa trabaho puntong mo, ako ang tagalagay. mag-organize, maglinis. Umabot sa puntong bumili ako ng organizer na box para lang sa mga gamit niya. Ganon. Okay. So wala na tayong pag-aawayan doon dahil ibinigay mo na kay Chang. Si Chang ang madalas maglinis. Bawi tayo sa second. Gagawin ito naman. Sino ang madalas tambay sa kusina? Mas ako. Chang. Ay, hindi. May times eh. Depende. Depende. Teka lang, kasi dalawang to eh. Pag sinabi natin Mas tambay, nagluluto or kumakain, alin doon yung sinasabi mo na ikaw? Siya yung nagluluto. Half naman. Half kami. Pag nagluluto ako, tapos siya naman, madala siya ng kape. Prepare ng kape. Mag-prepare ng coffee or something like snacks that she wants. Pero sino tagalinis? Ako. Chang? Yeah. Yeah. Siya ba? Mas gusto ko pag nagluluto ako, may naglilinis. Ikaw ang naman. tagaluto? Yeah, Nagluluto luto. ka din? Oo, Oo. pero hindi yung Basic kasing OA ng mga niluluto niya. Emphasis ko talaga yung basic ko. Hindi, basic lang talaga. Like, mga Prito. sinigang charot. Hindi ako nagaganon. May lutong bahay, mga gano'n. Ah. Hindi siya nagluluto ng lutong bahay, ako yun. Breakfast taray. version. Breakfast, Kasi yung- mas madaling lutuin, tsaka mas madaling Oh, itlog lang yun eh. Yeah, Saka itlog. hotdog, ganun. Oh, tsaka tuna. Grabe ka naman. Okay. Ayan yung master Tapos yung niya. tuna mo nakadilata pa, yung binuksan niya. Yeah. Gano'n. Lang. Oo, Diyos ko naman. Igigisa lang sa Proud na proud siya dun. Kala ko talaga magtuna, filet, mga gano'n. Uy, tsaka magaling ako gumawa ng mga dessert. No? Yeah, yun at naman least siya. kayo? Meron kayong mga kanya-kanyang specialties, ganyan. Sa mga drinks. Pero kasi magaling whenever talaga siya. I'm at the kitchen, whenever I make something, kasabay na yun while cooking, kunyari, syempre, kahit madali niluluto ko, while cooking, naglilinis na ako. Oh, multitask. Yun lang kaya ko Taray. i-multitask. Iba hindi na. Okay. Tama. So, ano yun? Equal ba yun? Pag ganun, pwede tayo mag-tie. Okay. Sa tie. Ang ating third naman, parang alam ko na sagot dito, base sa usapan kanina. Sino ang mas mabilis o madali magtampo? Ay, Matampuhin. Mga Nako. konting bagay. Galingan mo yung sagot. actually, nabago na. Naikot na ang mundo. Dati ako, ngayon siya na. Oh, talaga ba? Paano Paano mo nasabi? pagtatampo? Anong reference Siya na yung mo? ngayon laging bugnutin. Hindi, bugnutin lang ako pagka recently, pag gutom. Tapos pag meron akong, alam mo na, monthly, ganun lang. Pero si Baby talaga yung madaling magtampo. Ano yung mga- Baby girl kasi yan eh. Ano yung mga, Dati. mga bagay na madalas yung pinagtatampuhan, ganyan-ganyan. Pinag-aawayan. Ngayon, kahit ano, basta wala siya sa mood or pagpagod siya. Ngayon, wala, tahimik na lang ako eh. Kaysa magkagulo, no? Kaysa, Oh. baka bigla kang bigyan ng helmet, umalis ka muna. Oh, yan na. Motor ka muna. Actually, yes.
Ang daming beses. Ang daming beses. So, may ganun talaga yung eksena. Minsan kasama ko na yung mga bag ko. May maleta pa akong kasama. Okay. Yung kala mo gagunta lang siyang training pero maleta yung bit-bit. Alam mo, ginawa yan. So, tapos na siya sa FaceTag, bumili siya ng earphones na hindi niya ako makikinig. Kasi dadakdak ako ng dadakdak. May noise cancellation ako na earphones. Machika ka? Gusto ko kasi, sinosolve na kagad. Kailangan mag-usap tayo. Hindi ako kasi kinakausap. Hindi kita tatantanan. Hindi Galagan kasi- ko siya. Nag-aaway lang kami kapag masyado siyang mainit, tapos magbibigay ako ng side ko. Hindi. Bush. Magkaiba kayo ng partner ikaw. Gusto mong pinag-uusapan siya. Gusto niya na... Gusto kong pinag-uusapan. Pinag-uusapan pero kalma muna. Yes. Kumbaga, Pero gusto ko kalmado. Siya kasi, gusto mo talagang on the spot na... Hindi, pag-usapan natin to! Ganun. Alis ako! Parang kasi Baliktad ako yung pag sobra na yung parang nag-wonder ka na, bakit gano'n? Ba't kailangan pagtampuhan mga gano'n? Pero ano ba kayo? Yung tipong pag may napag-awayan, gusto nyo bago matulog, kailangan na pag-uusapan? Dati Diba kasi ganon. Ako yung ganon. Si baby kasi pagkalalambing minsan, gumaganon pa yung may pag ano, siko. ano ba yun? Pag-uusapan lang naman. Actually, may mga times na nasasanggi niya talaga. Ano ba yan? Uy, bad yan. Pagka talagang sobrang patient ko sa kanya, ang ano ko is, baby, bad yan. Ako Huwag naman, mo kasi gagawin yan. pagka ganon, yung pag-aayo ko, pag gaganunin ko siya, may mga times din na gusto mo kumalma ka muna. Kasi sobrang taas ng emotion mo. May gano'n naman. May gano'n naman din akong Tapos, pagka nasa wisyo na ako, konting kalabit lang niya, okay na. Konting hug, okay Mga na. 3 days after yun take notice. Nag-ano ba kayo? Na-try mo na ba siyang sabayan sa sigawan? Oo naman. Nananalo ka ba sa kanya? Hindi. Kasi grabe siya talaga. Alam mo yung parang, ano ba? Parang, hindi na kita maintindihan. Ang ako naman kasi, I'm the type of person na kapag away kami, malala, kahit pag ano ko galit, kahit pa sa tingin ko, mali siya. Aalis ako, mag-drive ako, ikot lang ako, pa-U-turn sa napakahabang Marcos Highway, okay na ako eh. Siya kasi 3 araw na ikutan pa eh. Ano kasi mahaba kasi, 3 araw, mahaba kasi ang pasensya ko. Once na talagang parang nahila mo yung PC. Yun na parang, ewan ko, personality ko na, hindi mo parang tawag doon, ang tagal ko tong parang ang tagal ko tong... Pinagdinilay-nilay yung parang ang tagal kong tinimpi, tapos bigla mo akong tinulak sa edge ko. Kaya parang hiyap sa akin na bumalik kagad na, okay na tayo kagad. Hindi pa inaayos. Ganon. Parang away after sa scene. Okay, ang next naman natin, sino ang mas madali lambingin? Ako. Yeah, siya yung madaling lambingin. Ikaw Kasi pag hindi mo ako nalambing, galit na siya ulit. Mababaliktad, siya na yung magagalit. So parang pag nilambing ka niya, wala kang nagagawa kundi umuo na lang talaga. Okay na tayo. Parang na-hostage. Magpapalambing ka, hindi. Paano ka maglambing siyang sa kanya? Bibigay lang siyang pagkain. Ako na magsasagot. Luto? Lutuan ko siya. O kaya, bibilan ko siya ng damit. Parang matagal na yun. maglambing. Ma-experience nga ulit. Huwag na muna sa dami. Minsan, ang dami na kasi. Dati kasi wala pa kami masyadong business. So yun, kahit masama yung loob ko, punta talaga ako, mamimili ako po damit niya, pero masama loob ko. Kasi bibigay ko sa kanya. Ang laki lahat. Tapos yun na yun, parang isang way ko na rin na parang peace offering. Ang saya Pero na. at the same time, masama yung loob mo kasi nga, magkaaway kayo. Masarap magtampo pag gano'n kung may damit naman nakapalit. Oo. Parang pwede mong araw-araw. Pero matagal na panahon na yun. Baka naman. Parang... okay. Okay lang kahit mag-away kami. Okay lang daw Ako sa'yo pa talaga, ako Okay lang daw manlalambing. sa'yo ang bibilan niya naman ng damit, yung skin ng hero mo sa mobile games. Hindi naman ikaw daw. Skin naman, yung bibilan Ay, ang mo. dami niya nabili. Oo. Di na mabibilan. Sa akin yung limited edition ni V-Wise na black, ano to? Blacklist. Blacklist, Oo. yeah, Masakit pala sa leg tong ganito yung paganong-ganong. Okay. Next natin, ito. Sino ang mas galante sa inyong dalawa? Parang Ako. siya. Pwede mo ba i-share sa amin ano yung pinaka mahal na regalong nabigay mo kay Chang? Ang pinakamahal siguro yung niya. Yung winan time, big time niya ako na dalawa yung pinabili niya sa akin. iPhone tsaka iPad na late. Talagang grabe yun. Dalawa, Chang? Oo. Magkasunod. Hindi mo pa na-mention na niregaluhan kita ng motor. Mas Ako mahal naman. yun. Bakla. Bakla. Kinamog ba ako doon?
Idol kita Hindi. dun, Chang. Si Helmet pa lang nabigay ko eh. Sa'yo motor. Hindi si Baby kasi, minsan niya lang ako bigyan. Pero, Kunyari, sabog. birthday ko, ganyan. Mas- Hirap ako ay, manlambing dyan ng gamit. motor. Oo. Pero pagka binila niya ako, kunyari birthday ko, tapos ito gustong-gusto ko to, 3 months ko nang pinapanood to. Sige, sa birthday mo, bang! Mahirap motor na mag-gift ako. kang tao. Oo. Pati like, yung first kotse niya, Siya yun, sa kanya galing yun. Pero binayaran ko. nagbayad na. Oo, idol kita. diba? Kinchu lang tayo. Oo nga. At least alam ko Hindi, na ano pwede naman pa yun? rin talagang gawin. Yung first Okay. car ko, nagulat ako kasi sabi niya, gusto mo ako muna magbayad, then you can pay me. So I paid her. Okay. Pero Ganun. meron namang may Discounted. portion pa din. Oo. Discount. So parang, Yung bayad ko. Hindi ko Masaya in-expect na ako yung sa mga ganon. Grabe pala yung mga bilihan nyo, no? Motor, sasakyan. Ako talaga swear, helmet pa lang nabigay ko. kaya ngayon alam mo lang bakit wala akong mabigay sa kanya. Naubos pala dun sa motor, sa Pero kasano. siya kasi, pagka ako binibilang ko siya, Oo. madalas, hindi kasing mahal nung isang motor, pero mahal. Siya kasi Kunyari, yung mga one-time, big time na oo, malaki. ako naman marami. Kunyari, ito, bibilang ko Okay, so helmet. magbibilangan tayo ngayon. Yung helmet niya ang mahal! Pakilista. Hindi niya mo ginagamit. Yung ano to? Helmet mo. Helmet mo. Minsan kasi kahit pupunta ka dito, suotin mo naman. Makita mo lang niya na Hindi, kasi yung kuya ko, malayo yung binabiyahe niya. Hindi niya pa-afford yung helmet na mas safe. So, na-bother ako one time. Sabi ko, papahiram ko muna sa kanya kasi at least ito, mas safe yung, maganda yung quality. Pero kukunin ko na, okay? Okay. Parang inaalala niyo, sa kaya helmet? Bakit pala naman? Kasi yung helmet mo eh. Oo, Diyos ko, nalala ko si Anne. Okay, ang next naman natin. Ay, ito parang kanina na pag-usapan na to pero parang ma-justify lang natin. Sino ang mas masipag mag-workout? Pareho lang eh. Ma-workout kami pareho. Kaya niyo bang lumipas ang isang buong araw na walang workout? Oo naman. Blessing sa inyo yun. Parang, Oo, yun na yung pinaka-recovery. Thank you, Lord. Parang mas gusto pa namin yun na meron kami kahit isang araw na pahinga. Pero kapag umabot na ng 3 days, gano'n. Nawala. Mahanap na ng katawan. Oo. Correct. Totoo ba yung sinasabi nila minsan na ang taas ko, di ba? Totoo ba nung gano'n? Nakakonte. Bakit hindi? Na parang sa mga atleta, normal daw talaga yung ganyan, yung hinahanap ng katawan. May Yes. mga moments sa inyo na pag hindi talaga nakakagalaw, yung parang nanghihina kayo, wala lang. Totoo yun. Oo. Hinahanap talaga siya, no? Like, kunwari, kahit na maka-absent ka lang na isang araw, hindi mapapakali yung Oo, utak mo. Parang actually, nagigilty ka nakakapraning na. siya. O, napapraning Oo, ka. parang, okay Na na wala ka sa ensayo. Oo. So, pares kayo doon. Pares kayo. Yes. Correct. So, bantay kami dun. Okay, ang next naman natin, sino ang madaling mabudol ng sale? Ba't ako ba? Ako ba? Mahilig ba kayo sa Parang mas ako sa sale, pero siya kahit hindi sale, mahilig ka sa online shopping? lagi siya nabubudol kahit ano. Ah. Siya din eh. Kasi ngayon, Sakto parang lang. Hindi ako. easy access mag-shopping lalo na Yes. online, di ba? Ako, bibili lang ako pag talagang kailangan lalo na sa business, ganyan. Hindi, bibili yan basta pink. Yan, pero basta mura pink. lang. Pero mura lang. Mahilig ka online, yung mga TikTok. Yung mga damit, wala ako masyadong design. Hindi ako mahilig sa mga designer na gamit, damit, ganon. Usually, regalo lang. Pag may sale, na talaga ako. Na engganyo ako. Bumili. Okay, so si Chang yan. Ang next naman natin, Kuripot eh. eto last na to. Sino sa tingin nyo ang kayang mas mag-survive sa zombie apocalypse? Ako. Sino sa bilis tumakbo sa inyong dalawa? Hindi pa namin na-try eh. Okay, dahil dyan, na-try na. Example. Oo nga, napaisip din ako kung mag-survive. Tingin mo mas baget siguro, mas makakatakbo ng mas mahabang panahon. Excuse me. Sorry. Ano sinasabi mo? Takbo Pero tayo sa tingin mo, ngayon. Chang, kaya mo? Kaya ko. Tingin ko, kaya ko talaga. Ikaw, Yun ko kaya. in what way? Magaling ka bang magtago, magsulusot sa mga butas-butas, o kaya mo dun sa mga, di ba usually pag mga napanood, yung mga sumusuksok sa mga ilalim. O yung mga ganyan, tsaka yung magpa-park o yung mga ganun-ganun. Kahit Parkour. masakit pa yung tuhod ko, kaya ko naman. I doubt sa kanya kasi takotin yan eh. Sa horror movie pa nga lang, di niya Oo nga kaya. naman, takot ka. Ako Paano talagang- survive Nanonood ako ng zombie, yung zombie na mga series tsaka movies. Tinatapos ko talaga lahat yun. So alam ko na may idea na ako paano magsasurvive. So, diba? Pero niyaya ko nga tayo ng Conjuring. Paano ka nga naman mag-survive kung takot ka, tatakbo ka, nakagano, nakatakip yung mata mo? Hindi, syempre kaya ka nga, takot ka, di syempre, magkatago ka, tatakbo ka, tatalon ka.
Syempre ako, hindi lang magtatago, lalaban talaga. Fight. Ay, hindi ako lalaban, baka mamatay pa ako. Sige, you wanna fight? Gumagano sa zombie. Ano? Nagtapang. Sitan mo ko. Biglang running. Water break muna sa kwentuhan here sa Beast Mode. Hosted by Chakal, Abby Maraño at Camille Cal. Powered by Sports Plus. The official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin ng mga episodes. Thank you so much. Chakal, at sana ay na-enjoy. Ang Kongikse, ang dami ko pa sanang tatanungin, kaya lang wala na tayong oras. Oo. Kaya nga Hindi, pwede nun tayo mag-part 2, Chang. Huwag kang para another bayan. Ayan. Thank you so much. At pinayagan niyo ako na mag-host sa inyo. At, Grabe. Talagang kami ang na-surprise mo. Actually, gusto ko nga sana na tatanungin niyo ako, pero sabi ko hindi ako na lang magtatanong kasi baka delikado tayo dun sa mga may tatanong. Ako na lang. Thank you so much. Ayan. Ngayon lang ba ito pinlano? Hindi, nung mga non-week na. Ang galing. Kaya naman pala nag-aabang ako. Wala kaming guide question. Hindi, actually, gipit lang talaga ako. Kung ano yung pwedeng pasukan, papasok. Actually, may isa pa akong podcast sa kabila. Political naman yun. Inikot lahat. Ayan, thank you so much, Miss Mode, for having me. Thank you so much. Gusto ko yung mga ganitong chikahan kasi mundo natin tong volleyball. Ayan, sana ay, sa lahat ng mga viewers at listeners natin, huwag po kayong mag-alala, show pa rin nila to. Umupo lang ako, saglit. Oo, thank you so much. At huwag niyo po akong kalimutan i-follow sa aking mga social media accounts. Yes, sir. I'm Jorix sa TikTok, sa IG, sa Facebook. Ayan, maraming salamat. Sana mag-guesting kayo sa show. Ex-deal kasi to eh. So hindi ko papayagang mapanood to, mapalabas ang hindi kayo lalabas sa show Ako namin. gusto ko talaga i-share na yung, syempre, ano nga yung about sa mga yung mga raketero, yan, side hustle. Gusto ko din ganyan. ma-share na kaming mga atleta, lalo na yung mga katulad naming atleta, kung paano sila dapat nag-handle ng pera nila habang kaya pang mag-ipon. So yun yung isa sa mga goal ko na dapat nag-i-invest talaga kayo ng mabuti. At Ako, hindi huwag nyo mo lang wini-waste sabihin. Doon yan sa show namin, huwag mo nang, baka maubos. Sige. mag-expire. Ayan, once again, my name is Jorik. Thank you, everyone. Bye. Yes, thank you, Jorik. Ang galing-galing ni Thanks for Jorik. watching. Sana Thank you nag-enjoy so kayo. much. Endgame na mga ka-Beast Mode! Salamat sa pagsama sa panibagong set ng mga kwento, laban, at sports chika na walang kapantay. Kung bitin ka pa sa thrill, huwag kalimutang bisitahin ang sportsplus.ph. Dito sa Sports Plus, lagi may bagong laban at exclusive insider scoop para sa mga tunay na fans. Like, comment, and subscribe para ikaw ang unang makaalam sa mga susunod na episodes. Kita-kits! Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangkas sa feed mo. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.